Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang topic natin today ay hindi lang basta tungkol sa pera o trabaho. Pag-uusapan natin kung paano naaapektuhan ng kahirapan at mga suliranin sa paggawa ang buhay ng pamilya, negosyo, at buong ekonomiya ng bansa. Kaya stay focused ha, dahil ang mga isyong to ay hindi lang pang news report. Real talk, posibleng nararanasan ito ng ilang pamilya sa komunidad sa paligid natin. Iwas muna tayo sa mental scrolling ha. Habang nag-aaral tayo, tandaan ang tatlong tanong. Ano ang suliranin? Ano ang epekto nito? At ano naman ang possible solution? Kaya, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayan sa pampagkatuto. Natataya ang implikasyon ng iba't ibang suliranin sa paggawa, pamumuhay, at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Mga tiyak na layunin. Nakapagsusuri ng mga ebidensya at argumento upang mataya ang mabigat na implikasyon ng kahirapan at mga suliranin sa paggawa sa pag-unlad ng ekonomiya at pamumuhay upang maunawaan ang sanhi at implikasyon ng mga isyong pang-ekonomiya tungo sa matalinong pagpapasya. Nakabubuo ng critical na synthesis report bilang bahagi ng mapanuring papel na nagtataya sa pagiging epektibo ng mga umiiral na programa laban sa kahirapan at mga suliranin sa paggawa. Naipapahayag ang paninindigan sa pagkilatis sa mga polisiyang pang-ekonomiya upang mapaunlad ang kakayahan sa matalinong pagpapasya at pagsusulong ng makatarungang lipunan. Halina't tingnan natin kung paano nagsisimula sa problema ng isang manggagawa ang isang chain reaction na umaabot hanggang sa ekonomiya ng bansa. Kaya, let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Narito ang PSA Labor Force Survey. Unahin natin ang unemployment. Ang unemployment ay kalagayan ng taong walang trabaho, ngunit handa at aktibong naghahanap ng trabaho. Halimbawa, nakapagtapos si Ana at nagpapasa siya ng resume sa iba't ibang kumpanya. Pero wala pa rin siyang makuhang trabaho. At dahil wala siyang kita, limitado ang kaya niyang bilhin. Kapag maraming tulad ni Ana, bumababa ang purchasing power. Ito ang kakayahan ng tao na bumili ng produkto at serbisyo. Kapag kaunti ang bumibili, kaunti rin ang sales ng mga negosyo. At posibleng bawasan ng negosyo ang produksyon o bilang ng manggagawa. Kaya, parang chain reaction talaga. Walang trabaho, walang kita, kaunting gastos at mabagal ang negosyo. Punta naman tayo sa underemployment. Ito ang kalagayan ng taong may trabaho, ngunit kulang ang oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita at nais pa niyang magkaroon ng dagdag na trabaho. Halimbawa, lisensyadong guro si Ben, pero 2 araw lamang siya nagtatrabaho bilang part-time cashier. May trabaho siya, pero hindi sapat ang oras at kita para sa kanyang pangangailangan. Dito, maaaring magkaroon ng working poverty. Nagtatrabaho ang tao, pero kapos pa rin ang kita. Parang may work, pero naka-survival mode pa rin. Dahil kulang ang kita,
kaunti ang naitatabi para sa emergencies, pag-aaral, o maliit na negosyo. Kapag hindi nagagamit ng buo ang skills ng manggagawa, sayang din ang human capital ng bansa. Ang human capital ay kaalaman, kasanayan, kalusugan at kakayahan ng mga tao na makatulong sa produksyon at pag-unlad. Mas seryoso naman ang dalawang susunod na suliranin. Ang forced labor ay trabahong ginagawa ng isang tao dahil sa pagbabanta, pamimilit, panlilinlang, o parusang hindi niya kayang tanggihan. Halimbawa nito, pinagtatrabaho ang isang tao ng mahabang oras ngunit hindi siya binabayaran at pinagbabantaan siyang sasaktan kapag umalis siya. Hindi ito simpleng strict ang boss ko ha. Ito ay pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Major red flag talaga. Kaya pag gumagamit ang forced labor ng illegal na negosyo, nakakatipid ito sa sahod sa maling paraan. Nagkakaroon ito ng unfair advantage laban sa mga negosyong sumusunod sa batas at nagbibigay ng tamang sahod. Samantala, ang human trafficking ay pangangalap, pagdadala, pagtatago, o pagtanggap sa isang tao gamit ang panlilinlang, pamimilit, o pagbabanta para sa pagsasamantala. Halimbawa niyan, may nag-alok kay Mia ng magandang trabaho sa ibang lugar. Pagdating niya ron, kinuha ang kanyang dokumento at pinilit siyang magtrabaho sa ibang uri ng gawain. So, scam level nito, very dangerous. Kaya, mahalaga talaga na mag-verify muna ng job offer, employer at recruitment agency. Sa human trafficking, ang kita ay napupunta sa mga kriminal. Gumagastos din ang gobyerno sa investigasyon, pagsagip, pagpapatupad ng batas, at pagtulong sa mga biktima. Kaya, hindi lamang ito personal na problema, pinapalakas nito ang illegal economy at sinisira ang kinabukasan ng biktima. Dito natin malalaman kung solid ng inyong understanding. Alright, hands-on muna tayo. Bago natin tapusin ang lesson, balikan natin ang pangunahing daloy. Suliranin sa paggawa ay epekto sa kita, epekto sa pagkonsumo at pag-iimpok, epekto sa negosyo ay epekto rin sa ekonomiya. Ngayon naman, magbibigay kayo ng isang halimbawa ng suliranin sa paggawa. Kaya, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan.